yung supply di nakakatawid papuntang evaporate, papuntang magnetic clutch ng compressor. Ayan o, initan ko ulit na. Wala kasing code na yung itong flow sensor na to. Painitan natin. Ayan o. So good day mga boss, may tayo itong FJ Crosser, Toyota FJ Crosser. So ang kino-complain nito, itong switch ng AC na to, yung button, nagbi-blink. Pag matagal na siyang naka-andar, okay, matagal siyang ginagamit, siguro mga 30 to 40 minutes nang ginagamit tong unit na naka-aircon. So magbi-blink tong AC switch na to, tapos mawala na yung lamig. So ngayon okay siya kasi kaka-pa-under ko pa lang nito sa unit na to. So balito yung lamig niya 5.9, bali 7:14 AM. So sa lamig wala silang kino-complain, walang issue sa lamig. Ang issue lang itong nagbi-blink itong AC switch. Saka maingay yung compressor, pero wala siyang compressor na maingay. Ito lang kino-complain nila. So ito, hayaan natin maandar para lumabas yung sakit niya. Pero yung compressor niya maingay. Yung compressor. So walang complaint sa compressor, o hindi nila kino-complain yung ingay. So hayaan ko mo siyang umanda pa unit na to. Kailangan ko muna ng diagnostic tools na natin kung may code na mababasa para meron tayong idea. So balito, salangan muna ng diagnostic tools. So meron lang akong extension kasi maiksi itong cable ng extol. So yan, check lang natin auto scan. So itong gamit ko Xtol IP919 Pro. So awareness lang ito, for awareness. Huwag kayong bumili ng Xtol pag meron kayong Isuzu D-Max, Isuzu Inyo-X na 2021 model pataas, kasi hindi nakakabasa to ng 2021 pataas na Isuzu D-Max, Isuzu Inyo-X, hindi sila nakakabasa. Pero binabasa niya 2020 pataas, pababa na Isuzu. Pero pag 2020 pataas, hindi yan binabasa. Kaya huwag kang bumili ng Xtol, magsisisi kayo. So auto scan, tagal yung mag-scan. So hindi niya na-recognize. So balik tayo mag-auto scan. So Toyota, others, automatic detection. So balian nata 2022 itong units, so hanggang 2016 lang siya. So 2016. So ayan yung code. Mabilis lang siya mag-scan, pero pag sa Isuzu nyo ginamit, hindi niya ginabasa. So less tayo.
Sa airbag, squid, history sa tire, so wala naman. Cross control, stability malfunction. Sa engine, history 1604, stability malfunction. Walang aircon, walang code sa aircon. DTC less tayo. Sa gulong walang kailangan sa ano to ng aircon, sa pagluluko nung switch. So wala, hindi nakakatulong. Clear na lang natin to. There. Hindi siya ma-clear. Clear DTC. Okay, wala na. So wala, hindi nakatulong yung scanner natin kasi hindi niya mabasa yung ano, kung ano siya sa aircon. So wala siyang ano, wala siyang sa aircon, wala module. So okay. So ayan, blinking na yung switch. So ang tagal, mula pa kayo ng umaga to. So ngayon 2:26 PM. So nagbi-blinking na yung switch. Ayan. Ayan, blink. Pag nag-blink yan, hindi na gumagana yung compressor. So pag pindot ko dito, pag naka-steady yung ilaw, tumataas yung RPM. Sabihin, yung command sa switch or sa AC amplifier na ibibigay ng signal dun sa SAM. So tinataas yung RPM yun, nagwa 1,900, 1,000. Kasi ito lang biblink. Tayo, nag-chicken lang ako. Chicken mo yung fuse nito, ay yung relay. Baka yung relay ang may problema. So ito, check ko muna yung relay. Ito MG clutch, malamang yan. 1, 2. So yung relay, check ko nga yung supply. Meron, so dalawa ang may supply, tapos ang isang galing sa negative trigger, wala, galing sa or sa AC amplifier. Ito wala yung papunta sa compressor. Try ko nga rekta. Ayan. So buo tong relay, walang problema yung relay kasi nag-engage yung compressor kung nirekta natin. So pag ginabit ko to, wala. So ang wala yung negative trigger o yung galing sa SM o sa AC amplifier, wala. So walang command galing doon sa loob sa AC amplifier. So bali ito yung sitwasyon. So hindi ko ito natapos kahapon. So bali bali pinagpalit ko muna yung relay pansamantala kasi itong relay na to para sa front fog lamp, itong blue na to. So bali ito yung relay ng AC compressor na nakalagay dito. So pinagpalit ko muna sila. So for checking muna tayo kung alin may problema, kung may problema ba yung relay. So nag-abang rin ako ng wire dito para sakaling pag nawala yung, pag nag-blink yung ilaw, so madali ko siyang matitrace
yung kahit di ko na bunutin yung relay. So dito lang ako mag-check ng trigger galing sa AC amplifier. So nag-abang ako ng wire. So kanin ko yung flashlight. So sa ngayon ito abang ako ng wire para ito yung itim na to, yung blue wire, before sensor or airflow or refrigerant flow sensor. Ito naman after, papunta nito sa clutch coil, AC magnetic clutch coil. Ito, so bali ito may compressor. Ito compressor din ito ng FG Crosser. So dito ako nagkabit itong refrigerant flow na to, pressure. Bakit siguro? Kasi itong sa baba ano to sa over RPM, lock over RPM. So ito naman yung sa refrigerant flow sensor siguro to, kasi nakalagay, nakakabit to sa high side. So dito ako nag-connect dito yung kulay blue na wire dito before flow sensor, tapos after naman dito ako nagkabit ng kulay pula, papunta to sa magnetic coil dito sa compressor, magnetic coil isa. So malalaman natin kung may problema itong mamaya, itong airflow na to, refrigerant flow sensor. Pag yung ilaw dito hindi nawala, tapos dito nawalang ilaw, ibig sabihin problema to. Pero kung pareho walang ilaw, kung hindi umilaw to, ibig sabihin problema sa linya o sa IC refrigerant. Kasi magkahiwalay siya ng linya ito kasi galing sa relay. Ito, galing relay ito compression relay. Itong dalawang ito, wire na yan, yung ito sa may lock over RPM mata ito sa may lalim ito. Ito yung pumunta sa AC amplifier. So hindi siya magbibigay ng signal hanggat di umiikot yung compressor, hanggat nag-engage yung magnetic clutch. So ito siya. So yung kulay blue nito na before, ito yung ilaw mamaya, tapos ito naman yung after, papunta na siya papunta nito sa magnetic clutch. So paanda rin ko. So ngayon so hindi ko ito natapos kahapon, so ngayon ko pala siya paanda rin ulit. So engine start. So ayan, ito yung ulitin ko, ito yung before refrigerant flow, ito naman yung after sensor. So pag nawala dito, ibig sabihin ang may problema ay sa relay o kaya sa AC amplifier. Pero pag steady ilaw dito, tapos dito sa may papuntang magnetic clutch ang hindi umilaw, ibig sabihin may problema yung sensor, yung refrigerant flow sensor. So ito na, nagpakita na yung sakit. Ayan, bali sa oras kalahati. Kanina parang 7:10 or 7:05 lang, hindi ko kakabsat. Basta alas 7 kanina, pasado alas 7. Ano? So ngayon 8:39, so mga isang oras kalahati. Yan, nagpakita na yung sakit, di-blink na. So wala nang ilaw. Yan na. Ito before, ito after. Ito bago mag sensor, airflow sensor, refrigerant flow sensor. Ito yung pagkatapos ng papunta ito ng AC clutch compressor. So naka-monitor tayo. So blinking na ng ilaw. Yan o. So hindi na gumagana ang compressor kasi nag-32 na kanina yan Ngayon 32. So ang temperature sa labas di nagbago, 33 pa rin. So off ko, on. So umilaw, yan nawala. So umilaw bago mag flow sensor, refrigerant flow sensor. Hindi nakalusot papunta ng magnetic clutch. So ibig sabihin, yan na, nagbi-blink Ulitin ko. So, paano ko ba may lapit
Ilapit ko nga para makita nyo. Kasi dito ako sa labas, bigyan ko sa init. Pero kung mahagip pa na sa ito. So blinking, ito yung ilaw. Ito. Off switch, on switch. Yan o. Umilaw, magbi-blink. Nawawala ano. Pag nag-steady ang ilaw sa easy switch, steady ilaw. Pag nag-blink, mawala ng ilaw doon. So ibig sabihin ng problema ay doon sa may refrigerant flow sensor, doon sa may linya papuntang condenser high side. So ayan, magbabaklas ako ng alternator kasi nasa ilalim ng alternator yung compressor, so hindi rin madukot yung flow sensor doon, yung refrigerant flow sensor. So meron na akong ito na yung ipapalit ko. Kinuha ko doon sa isang compressor na sira na. Ayan, baklas na yung alternator. Kaso tigas. Ang tigas niya. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Basag na. Basag na yan. Kasi sininsil ko. Kasi tigas. Hindi siya tira ko lang vice grip. Ayaw pa rin. Try ko to sinsil na to. Ayaw pa rin. Yan, nabiyak na lang siya. Yan. Isang nabiyak na lang. Tigas. Sira na. Hindi na matanggal yan. So bali ito. Tinanggal ko ng buo. So yan, hindi mata. Yan, basag na eh. So nag-release ako ng refrigerant para, so nagpasingaw muna ako. Hindi sana makapagpasingaw kung tatanggal to eh, kundi matigas. So ito na yung buo na yung kakabit ko. Yan o. Kung sensor lang, walang singaw na mangyayari kasi sarado naman siya. So ayan, umanda na yung unit. So maingay pa rin yung compressor kahit nalagay na ako ng langis, hindi pa rin nawala yung ingay. So sa ngayon for observation, didiretso ulit sa initan to. So wala, palpak, nagloko ulit. So bali kanina 12:35 ba, chinik ko dito, nilagay ko rito. So bali ito, hindi na namatay yung ilaw kung ano nirekta ko. Ito. So ito, sa pangalawang pagkakataon. So magpapalit ulit ako. So ito ipapalit ko. So andun pa yung kakalasin ko, hindi pa natanggal. So sa pangalawang pagkakataon, ito yung tinanggal ko. So ito yung ipapalit ko ulit. Tingnan natin. Pag napalitan nito, ganun pa rin. Wala na, buong compressor ang kakalasin ko. Papalitan ko doon yung sa ilalim, yung over RPM or lock RPM. Yun naman ang papalitan ko. So wala na wala nang pangagalingan. So ito muna, baka meron ding problema tong ilagay ko kanina. So wala, ganun pa rin. Wala pang isang oras. So ganun pa rin yung issue, biblink pa rin yung switch. So ngayon nakarekta yan. Narekta ko yung nakarekta yan yung linya. So hindi dumaan dun sa refrigerant flow sensor, hindi dumaan dito. So bali nakarekta na yan. So ngayon tuloy-tuloy siya. So pag pinadaan ko rito yung linya, yung connection, siya, nagbi-blink na naman. So tanggalin ko, yan
Ayan. Off muna natin. So, lagay ko rito. So, disconnect ko na yan linya na. So, ayan. Ano yan, nakakonect na yan dito sa sensor na to. Try natin. Ayan na. Blinking na naman. Oh, blinking. So pag nirekta ko siya, ayan na. Off, on. Hindi na siya dumaan dito. Ayan. Tuloy-tuloy. Ibig sabihin walang problema dito. Kasi nagpalit na ako nito eh. Pangalawa na to. Pangalawa na yung nakakabit doon. Galing sa ibang compressor. So wala. So may tatry ako. Subukan ko nga basahin yung ano, yung condenser. So try natin, basang-basa na yung condenser doon. Umuki. Umuki na ulit. Saan kaya ang problema ito? So napapansin ko rito, pag matagal siyang umaandar, pag mainit na siya, saka magbi-blink yung ano, saka magbi-blink tong isi-switch. Pag nag-blink ito, kung pansin nyo kanina, pag nag-blink ito, pag pinatay ko, binuhay ko ulit, iilaw to. Diba? Iilaw siya ng mga 2 seconds o 3 seconds, ganun. Tapos, wala siyang tag doon, papunta dito. Hindi siya nakakalusot. Hindi siya nakakalusot na papuntang magnetic clutch. So, dapat iilaw na dapat yun dito. Mga kasunod dapat yung supply kasi may supply na to eh. So, ibig sabihin, itong sensor na to, yung pinalitan ko, ito yung flow sensor na to, ibig sabihin, nag-overheat siya. Nasa palagay niya? Nag-overheat siya. Pag nag-overheat siya, magdi-disconnect. So, wala na ngayon papunta sa magnetic clutch. Pag nag-overheat siya, kaya siguro yung compressor na maingay na yan, ano na, kumbaga yung pinapump niya, mainit na rin yung langis na, okay, mainit na rin masyado yung refrigerant na dumadaan doon. Hindi kasi naman overheat eh. Kaya hindi ako kasi hindi ko magalaw yung pinapatay ko ha. Oh. Hindi na umabot ng kalahati, hindi man na ng kalahati kung hanggang overheat siya. Saka dapat mag on and off siya kung magka high pressure. Hindi eh. Yun ang na-obserbahan ko dito. Kahit anong binasa ako ng tubig yung condenser, gumana hanggang ngayon, gumagana pa na siya. So ngayon, subukan ko painitan to ng lighter. Kasi ano siya, meron siyang continuity. So pakita ko sa inyo. Sayang kasi kung magpapalit ako nung lock sensor, yung overspeed sensor, over RPM sensor, kung magpapalit ako nun, mag-release ako ng freon, magtatanggal ako ng alternator, magbabaklas na compressor. So sayang yung pagod. So ngayon no, testingin natin to. So bali meron ako ritong ano, so tanggalin ko lang tong isa. So ito pala yung isa. Para mas madali. So ito, so pansin ko kasi rito, pag malamig siya, saan yan?
Ano ba yan, gulo? Ito na lang. Yan. Ayan na. Kasi nakakonect na yung kabila. Yan na. Naka-continuity tayo. Yan, nagbabuzzer. Pag tinanggal ko yung kabilang side, pagpasensya nyo na yung buzzer, yung maingay yan na. Yan na. So wala. Yan. Ibig sabihin continuous. So nakakatawid yung supply sa kabilang side. Yung dun sa, yun, yung ilaw na yun. So ngayon, meron akong lighter dito. Saan yung lighter ko? Itong lighter ko. So painitan ko siya. Mag-actual tayo. Yan, babasa na pala siya na. Actual natin. Ating painitan to. Kasi nako yung papaisip ako rito eh. Bakit pag malamig? Wala, dito tayo talo. Wala lang laman. Wait, kung ang lighter na iba. Saglit, patay ko muna. So ito, balik tayo. Kasi yung lighter ko kanina wala ng butane. So yan. So buzzer. Ayaw, ito. So painitan ko. Try natin. Hindi ko siya pwedeng ibabad sa isang lighter lang. Kasi malulusaw yung lighter. Kailangan ko ng tatlong lighter. Medyo maingay lang yung buzzer na. Ayun. Namatay. Yan, no? Namatay. So palamigan ko. Palalamigan ko siya. Ayun. Ano sa palagay nyo? Nag-overheat, ano? Mainit na masyado yung langis o yung refrigerant, ganon. Kasi before sensor, pag nag-blink yung switch, ulitin ko, before sensor, pag nag-blink yung switch, pag pinindot ko siya, pag on and off ko, magkaroon ng supply itong before sensor. Kaso nga lang, mag-off siya ulit kawa nung hindi siya nakakatawid sa kabilang ano, yung supply hindi nakakatawid papuntang magnetic clutch ng compressor. Ayan o, initan ko ulit na. Wala kasing code na yung itong flow sensor na to. Painitan natin. Ayan o. Oh. Ano naman? Wala na naman. Yan ang nangyayari. Kaya pag pinainitan ko doon, pag binilad ko, mabilis lumabas ang sakit. Yan, wala na naman. Wala na naman sa continuity. Ulitin ko ulit. Palamigin ko. Ayun, oh. Oh, buzzer na naman. Continuity na naman siya. So ito, babypass na lang itong sensor na to, itong flow sensor na to. Huwag na ito padaanin dito yung ano, yung wire o yung linya. Kasi yung nangyari niya na, ito yung galing relay. Yan eh, yan, ganyan. Ito yung linya galing relay, magnetic clutch relay. Itong kabilang side pumunta na magnetic clutch coil. So ang gagawin, tanggalin na to, yung socket na to, nakakabit ito, direktan doon sa clutch coil, compressor clutch coil. So ito yung linya nito,
galing relay, magnetic clutch relay. So ito yung itong unang wire na to papunta sa magnetic clutch. Ito. So kung gawin natin, iba-bypass, alisin ko tong wire na to, lalagay ko dito para hindi na siya dadaan dito sa refrigerant flow sensor o refrigerant flow temperature sensor. Yan. So ito, tapos ito sensor na to. Yan. So ito na yung galing relay. Ito naman yung galing sa sensor, refrigerant flow temperature sensor. So ating connect dito. Yan. So naka-bypass na. So matagal kasi ang piyesang dumating. So for temporary mo na yan. So yun ang napakasanduan. So ayan. So ibalik ko na yung alternator ulit. Bali pantatlong ano ito, pantatlong backless ko na yung alternator. So ito mga boss, update sa unit na nagbi-blink yung AC switch. So sa ngayon okay na siya. So bali ngayon 2:31 PM. So kanina to inumpisan ko tong binilad dito sa initan ay 9 AM. So ngayon 2:31 PM. So medyo matagal-tagal na tang naka-standby dito. So ang outside temperature ay nasa 48 degrees Celsius, kanina nasa 49 yan. So okay na, hindi na nagloko yung switch, so hindi na siya nagbi-blink. So ang lamig ay 14.8. So kanina yan mga alauna, mga alas 12 alauna. Ano yan, nasa 16 or 15. So bumaba na siya kasi nung medyo bumaba na rin yung init. So bali ito, may order pa tong compressor. So update ko lang kayo pag dumating yung AC compressor. So sa ngayon, for temporary, so ganyan muna, naka-bypass muna yung refrigerant flow temperature sensor.